Magandang hapon sa inyo lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwan na galiban na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pangangalaga ng Panginoong Diyos sa kalusugan at may sakit sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Yan. Pagliligtas sa ating buhay mula sa pagpapagaling ng mga sakit o pangangalaga ng ating kalusugan. Yan. Ngayon po ibabasahin ko ito mula po dito sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesukristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 4, talatang 39. Ito po ang mensahe. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Pinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Ito po ang mensahe. At ay pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo Kabanata 15, talatang 30 hanggang 31. Ito po ang mensahe. Nagdatingan ang mga napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao upang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga pingkaw. Nakalalakad na ang mga pilay. At nakakikita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos. Ipapatuloy po natin. Kay Apostol San Marcos, Kabanata 8, talatang 2 hanggang 3. Talatang 6 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Nahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung sila'y pauwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon na nga ang ginawa ng mga apostol. Mayroon din silang ilang maliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay iyon sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 3 bakol, 7 bakol na malalaki, at may 4,000 ang kumain. Pinayaw ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad, at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ipapatuloy po natin sa kay Apostol Santiago, Kabanata 5, talatang 14 hanggang 15. Ito po ang mensahe. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at ahiran ng langis. Sa ngalan ng Panginoon ay pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya ay nagkasala. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng paghahayag at pangangaral ng ating banal na Panginoong Hesukristo o kanyang pagpapakasakit. Ngayon po naman ay pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Hesukristo, gayon po ang banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Maraming salamat po. Banal na Panginoon Diyos, Panginoon Hesukristo, banal na Espiritu Santo, at gayon po sa ating banal na Santa Maria.
Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po dito sa tema na pangangalaga ng Panginoon Diyos sa kalusugan at may sakit sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Nais pong ibabati sa atin ng banal na Panginoon Diyos kung paano niya tayo, kung ang pag-ibig niya sa atin at ipinakita kung paano niya tayo inililigtas, kinakalinga ang buhay sa paggabay niya sa atin bilang mga nilalang mula diyan sa pangangalaga ng ating kalusugan at ng pagkakaroon ng may sakit na tayo ay kanyang pinangalagaan, na tayo ay mangalagaan na tayo ay magkaroon ng maayos na kalusugan, at kung nagkakasakit tayo naman ay kanyang pinagagaling niya. Sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, dito niya nang tayo ay kanyang bigyan ng kaligtasan, nakita niya kung paano niya, sa pamamagitan niya na ipinakikita niya kung paano pangangalaga at pagliligtas ng buhay mula sa praktikal na pisikal na tayo ay pinagagaling niya yung mga may sakit, maging yung mga karamdaman na wala nang na hopeless case na nakagaya ng mga pilay, nabulag, yung mga pingkaw ng mga talagang wala nang kagalingan, so binigyan niya ng paghihimala para mapagaling, kagaya ng mga ketongi, mga ganon. Sa mga mabibigat na mga sakit na hopeless case, pinaghimalan niya para papagaling. So ganoon ang ganon niya ginagabayan tayo na yung mga tao na mga pinanganak ng mga ganyan inborn, yan ay itinuturing ng Panginoon Diyos na ang ilan ay mga pinahihirapan ng mga demonyo, ang mga nagkakasakit. At ayun, kanyang binigyan ng kagalingan yan kung paano tayo niya ginagabayan at tinutulungan diyan ng ating manlalabang. Maraming pagpapagaling na ginawa ang manlalabang Panginoon Diyos mula sa Panginoon. So, hindi lamang, maraming mga gabay mula sa simula pa na tayo tinutulungan ng Panginoon Diyos kung paano tayo mamumuhay ng, para sa ating pangangalaga ng kalusugan at pagpapagaling ng sakit hanggang sa Panginoon sa Kristo. So ngayon ay yung pangangalaga ng kalusugan, pagpapagaling ng sakit ay yung gabay ng mga paghihimala, mayroon siyang kagaya ng sinasabi natin sa pagpapala ng Espiritu Santo, mayroon talagang tagapaggawa ng himala. Ngayon, ang Panginoon sa Kristo ay hindi lang siya basta talaga binayaan na makapaghimala ng may sakit, kundi siyempre siya anak ng Panginoon Diyos, binigyan lang siya ng limitadong kapangyarihan nung ang pagliligtas na gagawin niya. Kaya kasama yung pagpapagaling ng sakit, siyempre pangangaral para maligtas tayo na hindi tayo makagawa ng masama para mapahamak, kaligtasang spiritual, kaligtasang physical, para hindi tayo mapahamak in doing evil na magdudulot ng kamatayan. So kasama roon, papagalingin yung mga may sakit para maadya ka, at para may yung buhay, pangangalaga ng buhay sa papapagaling ng sakit, buhay ng mga patay, pagbibigay ng mga pagkain. So yan, yung isa sa mga pinapakita rito na kung paano ka pinangangalagaan yung kalusugan para tayo ay hindi na-apektuhan sa ating pamumuhay, lalo na sa pananampalataya natin, yung maayos na pagkain. Tayo ay dapat ay bago pa lamang ay dito ay pinalitag ang kahalagaan kung paano tayo pangangalagaan ng kalusugan sa pagkain. So, pangunahin para hindi ito magdulot ng masamang epekto kapag tayo ay hindi kumakain. Ang mundo, kompleto sa pagkain na binigay ng Panginoon Diyos. So, kaya dito kitang-kita kung paano ang Panginoon sa Kristo ay pinaghimalaan yung mga nanampalataya para mabigyan ng pagkain. Tayong lahat ay hindi po babayaan ng Diyos na kailangan ng suplemento ng katawan para mapangalagaan ng kalusugan. So tayo ay yan. At tayo ay ginagabayan ng Panginoon Diyos diyan para tayo ay magkaroon ng kalusugan sa pagkain. At syempre, tayo ay pinaghihimalaan na lahat ay mahanda ng pagkain, lalo na ng palataya, at yung mga nagkakasakit ay mapagaling ng sakit. Mula dyan ang pangangalaga ng kalusugan. At hindi lamang yun, marami pang iba na ginawa para yung may sakit ay papagalingin. Yan. Kagaya naman kay San Pablo, yung sigmura niya, nakakatutulong yung alak. So yung mga ginawang ganyan na Panginoon Diyos na nilika, lalo na yung mga herbal yan ay nakatutulong. Ngayon, sa ating sa paggabay, hindi lamang yung
paggamit ng halimbawa himala para pagalingin yung may sakit, ng mga binibigyan ng mga kapangyarihan para magpagaling ng mga naghihimala, kundi meron ding iginabay na medisina. Yung mga pagkain ay pangunahin at may mga herbal at iba't ibang mga bagay na magbibigay sa atin ng kagalingan ng mga karamdaman. So, yan ay gawa ng Diyos para diyan din tayo mahila ang ating mga karamdaman. At syempre, yung profesyon ng doktor, yan ay galing din sa Diyos para makapagpagaling ng may karamdaman outside of pagmimilagro from the practicality, scientific practicality, outside doon sa but kasama rin doon sa mga ginagawa ng mga doktor na yan na practical, ay yun ding gabay ng Diyos para madali kang gumaling at mapagaling ka ng mga doktor. Pag minsan kasi nagkakamali yung doktor, hindi natutumbok yung mga sakit. So pag minsan ay kapag kasi ikaw ay nagkasakit, second chance mo lalo na malala, di ba? So ngayon ay kaya lalaki pa mo ng pananampalataya pa rin yung pagpapagaling ng medisina. So ngayon yan ay nagbibigay pagkakataon sa nananampalataya o hindi para ikaw ay mapagaling. Ngayon kung halimbawa hindi ka naman nananalangin pero hindi ka ganun kabilis na mapagaling noong mga ganong klase ng mga gabay, or else ay vulnerable ka sa mga sakit kapag hindi ka nananampalataya. Kasi upang unahin, kasi kapag nananampalataya ka, inaadya ka dun sa mga sakit. But definitely, ang lahat naman ay may pangkalahatang gabay sa atin ng banal na Panginoon Diyos, sa atin lahat, pangkalahatan na gabay. Aside from nananampalataya o hindi, maging yung mga tao na kagagawa ng mali, binibigyan ng pagkakataon. But kapag ikaw ay gumagawa ng masama, lalo na direct na nagpapakasakit sa iyo, vulnerable ka sa sakit. Kapag tayo ay may kasalanan, kaya tayo nagkakasakit. Tayo ay nahihirapan ng diablo, ng demonyo, kapag ikaw ay nagkakasakit. So yun kaya kinakailangan mo ng mga pananalangin para yung sakit mo ay mapagaling, lalo na yung mga hopeless case, lalo mga cancer, yung mga bulag, pilay, mga naging gano'n. Yan. Kaya pinagagaling. So ngayon ay may mga iba't ibang mga gabay pa rin ang kagaya nga, hindi lang yun sa himala na gano'n. Mayroong iba pa rin gabay ang medisina para tayo ay mabigyan ng pagkakataon pa. Mayroong mga sakit kasi na talaga namang wala namang gagawa ng himala, kagaya kapag ikaw ay pinanganak na talaga namang wala ka ng mga kamay at mga paa, ay kailangan mo doon ay yung ilang gabay ng Panginoon Diyos para ikaw ay makakope up. Yung iba kasi, kung mayroong malaking pananampalataya, lalagyan ka ng kamay at ng paa, di ba? So, ganoon. Pero, yung ibang ganong klase ng mga cases, na may mga layunin, at kung bakit pinayagan ng Panginoon Diyos, ang mga yon ay lumitaw sa mundo na mayroong mga ganon. Aside from mga napag-iimalaan na mga sakit kagaya ng mga bulag, mga pingkaw. But, yon. Ngayon, yan yung mga gabay ng banal na Panginoon Diyos mula sa scientific medicine, gabay ng mga doktor, mga ospital. So yung ospital kasi natin ay hindi lamang kasi ang gabay ng Panginoon Diyos para pagaligin ng may sakit, yung mga doktor, kundi para pangalagaan yung kalusugan natin para hindi tayo magkasakit. Lalong-lalo na sa pagkain na eat balanced diet para hindi ka magkakasakit. So yun ang pangunahin din ng mga gabay ng mga doktor ng ating mga ospital para ma-check up yung kung paano tayo gagabayan sa wastong kalusugan. Yan. Yun ay gabay. Kagaya rin ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, mula pa lamang doon sa simpleng kuwan, ay pinakita niya kung paano ka gagabayan ng pagkain. Di ba? Kung gaano kahalaga yung pagkain, lalong-lalo na doon sa mga iba't ibang mga kalagay kapag nangutom ka. Di ba? So, yung hilo pala na epekto na nalaman ng pagkain. Marami pang iba. Di ba? So, ngayon ay may gabay din tayo sa scientifico, hindi lamang in-specific ni Panginoon sa Kristo kung paano yung dapat gawin mo para kakain ka ng wasto. So, yan. So, marami pang mga sinasabi ang mabuting balita tungkol dyan. So, kaya tayo ay, kaya nga sinasabi, kaya nagiging sakitin tayo dahil nga tayo ay hindi tayo nananampalataya, may mga iba't ibang mga ginagawa. So, yun. Kaya tayo ay, kung kayo man ay nagdepende sa scientific medicine, dapat sasamahan nyo ng pananampalataya yan para lalo kayong gumaling. Ngayon, kung kayo ay nakadepende lamang doon, so, hindi
mas yung chances mo to heal ay medyo mas mababa kaysa doon sa may pananampalataya. So yun, bilang pagkakataon at pangangalaga ng Panginoon Diyos sa ating mga kalusugan. So, yun. Kaya lalo na yung mga mayroong mga malalang mga karamdaman. So yan. Kaya kasi pag nagkakasakit tayo, talagang kapag nagpagamot ka second chance mo, kahit nga yung sipon lang na uwi dun sa mabigat o ibang mga pangkaraniwang mga sakit. So yun, na hindi kinakaya ng ating self-healing, ng ating antibodies, yan. Kailangan mo ng medisina, di ba? Or else, yung mga may sakit ay pwede makapaghimala hindi lamang yung tao na mga binibigyan ng kapangyarihan para maghimala, para magpagaling. Kundi sa pangalan ng Panginoon Kristo, kung di kayo may malakas na pananampalataya, pwede mong madasalan yung mga may sakit. Halimbawa, kapamilya mo, nanalangin ka sa Panginoon Diyos para sa kapamilya mo nagkasakit, pagagalingin ng Panginoon Diyos yun kung ikaw ay mayroong malaking pananampalataya para sa kapamilya mo. Yan. Or else, ay doon sa kapag nagkakasakit ng kapamilya mo at pinadoktor mo, kailangan ng doktor ay ikaw ay sasama mo na pananampalataya. Ngayon, kung ano mananampalataya ka, hindi agad siya gumagaling. Sasamahan mo siya ng medisina, magkasama siya para siya gumaling. Yung pananampalataya mo, pagdarasal mo para sa pamilya mo, sarili mo, plus medicine para lalo kang gumaling. Kasi second chance mo yun kapag nagkasakit ka, lalo na mabigat, ba? Yung mga nagiging dulot ng sakit, magiging mong pamumuhay, bisyo, mga ganon, di ba? Yung iba kasi kapag ka nagbisyo ka, kapag ka nagkasakit ka, tuloy-tuloy na. So, yun. Kaya kinakailangan ay iwasan natin yung pagkakasala na nagdudulot ng kapansanan mo o sakit mo o sa pamumuhay natin na nandidiskrasya tayo. Or else, kuha naman ng ibang tao. Kaya manampalataya tayo para hindi tayo magkasakit. Yun ang maganda na pananampalataya pananampalataya natin sa pangangalaga ng kalusugan mula sa pagkain, bigyan tayo ng pagkain, at itong mga pagkain ito ay magbigay sa atin ng kalakasan, hindi tayo magkakasakit. So yun ang dapat natin pananampalataya na pag-ibayuhin. Ngayon, kung ikaw ay nagkamali, second chance, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Kasi kapag ka nagiging vulnerable ka sa sakit, pag nagkakasakit ka kasi, nagkakasala ka sa Diyos. Yan. Or else, ay naging vulnerable, or kung ito man ay naging pagsubok, pag-ibayuhin mo yung pananampalataya mo para mapagaling ka sa iyong karamdaman. So, yung ganun. Yan. At yun din naman kasing paglapit mo doon sa medisina, pag yan ay, inaadarahan dyan din ay, kung naniniwala ka na yan ay tulong ng Diyos, so, nagiging epektibo rin sa iyo yan. Yan ay gabay ng Diyos, pagiging epektibo sa iyo yung mga medisina na nanonood yan. But definitely, siyempre, kung general mo, merong hindi nananampalataya, pero pag nagpagamot, gumagaling naman, di ba? Kasi pangkalahatang pagtulong ng Panginoon Diyos yan. Hindi lang naman nananampalataya lang din yung binibigyan ng pagkakataon. Lalo na, as a second chance, ay nalalaman naman ng Diyos. Kaya ka bibigyan ng second chance kung nagkasakit ka, dahil gagawa ka ng mabuti. Meron kasing hindi nananampalataya, gumagawa naman ng mabuti. Wala lang pananampalataya. Yun ang kulang sa kanya. Kaya, yung iba, syempre, nabibigyan. Yung iba kasi kapag talagang depende kung ikaw ay mabigat ng pagkakasala, yun. So, yun. Depende sa second chance na ibibigay siya ng Panginoon. So, yun. At sana ay tayo ay umasa na tayo ay patuloy na manampalataya ng pangangalaga ng Panginoon Diyos mula sa pagkain at pag-ibayo nung tayo ay gabayan ng kanyang mga himala mula sa ating pananampalataya at iba't ibang mga mayroong binibigyan ng pagkakataon ng makapaghimala. At yun din yung ating mga doktor, hospital ay idalangin natin na ito ay makatulong para sa pangkalahatan sa mga nananampalataya o hindi para maiwasan yung mga sakit, lalo na yung mga nagdudulot ng mga para mga pandemic o nakahawang sakit na nakapagpapahina ng ating lipunan, ng ating pamumuhay para sila ay mag-ibayo. Yun. Kaya tayo ay tayo ay manampalataya para sa ating mga at magabayan tayo nung scientific na yan para kung paano tayo magbabalance diet para sa pakalusugan natin. Diba? So yun. Kaya
Sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita ng ating banal na Panginoon Kristo sa inyong pananampalataya sa Kanya, pananampalataya sa Panginoon Diyos, ay inabuklod dito kung paano kayo ginagabayan at inaalagaan ang ating kalusugan, ang ating kung tayo nagkakasakit at yung ating kalusugan para tayo ay hindi magkaroon ng sakit. Yan, kagaya pa lamang mula sa pagkahilo, so you need food. So tayo binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos. Pinagpapala tayo para tayo ay hindi nagkakasakit kung tayo ay nagugutom. Yan. Unang bagay para ang tao ay kaya nagkakasakit because of lack of nutrients sa katawan. Yan. So yan. At kasama yung kahinaan na rin ng pananampalataya at tayo ay nagkakasala kaya tayo nagiging sakitin. Yan, tayo ay naging vulnerable sa demonyo para gawan tayo ng mga sakit. Yan, mga ganyan. Yan. Tayo ay pinagkakasakit ng mga demonyo. So kung mananampalataya ka, hindi niya mapapagkakasakit at saka ikaw ay kompleto. Kaya yung iba, pagka tayo ay sinisikil sa pagkain, gutom ka na, pinagkakasakit ka pa ng demonyo. So yun, kaya tayo ay manampalataya ng lubos para tayo ay sa ating Panginoon. Sana buklo tayo ng Panginoon Kristo na sa pangalaga niya sa ating kalusugan at paggabay niya sa ating kaligtasan. So tayo ay huwag malusog sa pananampalataya sa Kanya, buhay, siyempre, sa pananampalataya at tayo ay makapagpuri, makapagpasalamat sa Panginoon Diyos. Bilang nilang at makagawa tayo ng ibang kabutihan dito sa mundong ito, bilang pamumuhay natin dito at hanggang sa pamumuhay na walang hanggan na inilalaan para sa atin. So yan at sana ay magkaroon kayo ng kaligtasan spiritual at magandang praktikal na pamumuhay sa gabay dito ng banal na Panginoon Diyos. Mula sa pangangalaga ng ating mga sarili, pangangalaga ng ating kapwa-tao, mula sa kalusugan, kagaya ng ginagawa ng Panginoon Diyos sa atin, na kung paano tayo ginagabayan. Siyempre, himala ang Panginoon Diyos, hindi ka naman niya uoperahan. Sa ating mga tao, bilang gabay natin sa ating kapwa-tao, yung itinuro niya na ospital at medisina at kasama rin yung ipanampalataya natin yung kapwa-tao natin para sa kagalingan ng sakit. At tulungan natin siyempre sa pagkain. Magtulungan tayo sa pagkain para tayo ay maging malusog lahat. Yan, lalo-lalo na dapat magabayan ng gobyerno kung paano siya mag-implement ng ekonomiya at ng gabay ng kalusugan para yung mga tao niya ay hindi nagkakasakit. Kung ito ay gutom, ito ay walang mahusay na paggabay ng kung paano mo gagabayan sa pagkain ng mga tao. Yun ang mahirap doon kasi walang makain. Paano magagabayan sa pagkain ng balance diet? Wala ka namang makain. So, problema ron, di ba? Kaya dapat yung gobyerno magabayan. Mabigyan niya ng mahusay na pamumuhay yung mga tao. May makain siya na balance diet. So yun, magagama. At paggabay ng ating pamahalaan kung paano kakain ng maayos. Di ba? So ngayon, kung ikaw ay walang kinikita, wala ka namang pambili ng pagkain, so paano balance diet? Maging vulnerable ka sa sakit. Lalo na kung wala kang kinakain. Di ba? Nabi na Panginoon sa Kristo, mahihilo ka kapag ikaw ay hindi kumakain. Di ba? Hilo ang mga Pilipino dahil walang makain. Diba? So yun at muli sana ay maliwanagan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo. Sana patuloy gabayan tayo ng presensya at kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria mula sa banal. Gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa mga oras dito. Yung presensya niya ay gumabay sa atin at gabayan tayo ng kanyang presensyang ito at iba't ibang pag-iimala kagaya niyang sana maliwanagan yung mga may sakit, pagalingin sila. At kung ano man yung mga kakaiba ng mga pagpapala sa may sakit, kung maliwanagan, makakita yung mga kung mahimalaan yung mga bulag, PPP. Pag naliwanagan, sana gano'n. Talangin natin. So ngayon ay yan, sana tayo gabayan ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria, pagpalain tayo at tayo gabayan sa kaligtasan spiritual. Hindi lamang sa mga oras na ito at sa ating pangangarap. Sa panahon ito, sa henerasyong ito, nagabayan tayo ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria at makapamuhay ng magabayan na lahat sa
pamumuhay ng sa mabuting balita at sa mabuting pamumuhay. At lalong-lalo na sa panahong ito na napipinto ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, ay sana yung kaliwanagan ng banal na salita patuloy tayong kabayan at tayo ay naliliwanagan na kung dumating man siya, tayo ay aware na tayo sa ating pananampalataya para tayo kumbaga man ay kumbaga man ay nagbibigay na siya ng babala, parang ganun. So yun, sana ay patuloy tayong magabayan na ng banal na Santa Maria na Panginoon Jesucristo para tayo ay magpaiting ng pananampalataya natin sa pagtupad ng mabuting balita. At dumating man siya ngayon, tayo ay, at nasusunod natin yan, tayo ay makasama doon sa rapture, pangunahin. Yung sinasabing rapture, ganun, na tayo ay pangunahin na makasama sa 1,000 taon or kalooban tayo ng buhay na walang hanggan, o ligtasang spiritual. So muli doon naman doon naman sa Interfaith Unity, patuloy na sana maliwanagan ni Banal na Santa Maria yung bawat mga relihiyon. At mula doon sa Kristiyano, Katoliko, may iba't ibang denomination, maliwanagan kayo, magkaisa tayo sa Interfaith Unity para maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan na uuwi sa awayan, sigalutan, hanggang sa digmaan. Yun. Bago sana ay yung makagabay tayo ng mga aral natin mga relihiyon na maayon din sa makagabay dun sa common good kung paano tayo magkakaisa para kagaya ng kapayapaan, unity, pagtutulungan, tayo ay walang yan ay mga common good at yan ay gabay din ng mabuting balita na banal na tayo ay magkakaisa diyan at tayo mag-uunawa ng mga para para maiwasan natin yung mga ganong klase ng mga kagulo. Nakagagabay tayo ngayon sa bawat pamilya, community, bansa at buong mundo ng kapayapaan, mga ganyan, unity. At doon sa mga kapamala, magagabayan natin sila ng mabuting pamamahala in the common good na kanilang mga pinamamahala for everyone of us, magkaroon tayo ng unity and peace. Di ba? Pangunahin na common good na dapat na mamayani sa ating magkakaiba man tayo ng pananampalataya at tayo magiging ehemplo for that unity and peace, magkakaiba man tayo ng pananampalataya. Kasi doon sa iba't ibang mga politika, iba't ibang mga usapin ay nagkakaroon ng mga hidwaan. Di ba? Ayan, yan, relihiyon, nagkakaroon ng problema sa mundo. Ayan, at saka doon sa CBCP and Vatican Church, patuloy po kayong maliwanagan ng ating banal na Santa Maria at patuloy niyong pagbukulorin nyo sa katauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mala Panginoon sa banal na Espiritu Santo, mula dito sa mabuting balita, yan, at Panginoon Jesucristo, yan. At sa ating munting kakayanan, sana ay patuloy tayong gabayan ng kakayanan ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at kaliwanagan ni Banal na Santa Maria na kanyang iba't ibang paghimala ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At kayo aking mahikayat sa pananampalataya sa Panginoon Jesucristo, sa kanyang sa aking pagpapalaganap ng pagbubuklod ng Panginoon Jesucristo sa sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Sana patuloy tayong gabayan ng kanyang kaliwanagan sa ating pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita. Ayan. At kayo mabuklod ng Panginoon Jesucristo sa pananampalataya sa Panginoon. At yung mga pamahalaan na gabayan ng mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng patas ng justisya sa maliwanagan yung pamahalaan ng mabuting balita ng Panginoon Jesucristo ng Banal na Santa Maria at makamamahala nga sila ng mabuti at ayon sa karapatan. Sila ay makikinabang yung inyong mamamayan. Makikinabang inyong mamamayan at sila ay makakapanampalataya na lubos sa ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo. Yan. At ano man yung pananampalataya nila or magkakaroon ng mahusay na magkakaisa sa Interfaith Unity. At maliban dyan ay sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo ng Espiritu Santo, sa gabay ni Banal na Santa Maria at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. Yan. At sana ay mula dito sa ang lahat, bawat isa mula dito sa bansang Pilipinas ay pagpalain ng seguridad at kaunlaran ng ating banal